na to ay walang iba kundi therefore do not worry. Amen. Ngayon, kapag pinag-usapan ba natin ang salitang worry, amen, ito ay tumutukoy sa isang bagay na nagpapabahala sa ating isipan, sa puso at sa pagtitiwala natin sa Diyos. Amen po ba? Kasi nasa ano naman tayo sa spiritual realm. Amen. Yung pong talagang ibig sabihin ng salitang worry po sa Bible, ito po yung mga may mga takot sa ating isipan. Po. At may mga bagay sa atin nagdudulot ng anxiety. Anxiety. Amen. Amen. Hey, mga bagay nang nagpapabahala sa atin, sa ating puso't isipan, na naging dahilan upang hindi tayo magtiwala sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Marami po sa atin, sa kabila pong tayo dumaranas na anxiety sa ilang pagkakataon, maging lahat ng buo tayo dito nakakaranas, amen po ba? Amen? Amen, Amen. At lalo na pagka dumarating po yung katapusan, si Judith, amen, bayarin sa bahay, bayarin sa matrikula, at bayarin sa kung ano pang bagay, sa loan, sa Shopee, sa amen, Tamara, amen, ano pa, amen. Meron na po sa atin na yung mga nagkakaroon po tayo ng anxiety dahil po sa ating karamdaman sa katawan, amen po, at inaalala natin mga bagay na nagpapabigat at ito'y naging hanggang hindi natin na napag-isipan na nagiging worry na pala tayo. Amen? Dahil sa sunod-sunod na pangyayari na yon. At aminin po natin sa ating sarili na kapag yung isang tao ay nakakaranas po ng worried, ay papasok po doon ng depression, discouragement, at ang masamang salita nanggagaling sa ating bibig. May ganun ba tayo pagka masyado tayong worry? Pagsalita na tayo nung hindi pa tayo Kristiyano, ngayon hindi na tayo nagsasalita ng ng mga maanghang na salita. Amen? Hallelujah. Lumalabas po yung kapag minsan po tayo minsan po yung umiit ang ulo po natin. Amen? Kasi nga dahil sa sobrang worried na ano bang gagawin ko, ano bang maaring mangyari sa atin o mangyari sa aking family. Amen? Minsan sa sobrang nating pagkabalisa, pagkabahala, ay nakagawa tayo ng bagay na hindi na naka-inline sa ating Panginoon. Ibang direksyon na ang ating tinatahak. Hindi po ba? Hallelujah. Pero ang tanong ngayon, ano ba ang gamot? May gamot ba sa worry? Ano bang solusyon? Amen? O ano bang antidote? Para sa worry? Amen? So, bago natin ipaliwanag, yan, para po maintindihan po natin ng, kung ano ang ibig sabihin ng Panginoon na therefore, do not worry or do not be worried. May talata po sa Bible na kunitado na napakalaga maintindihan po natin ang katuruan tungkol po sa worry. Actually, ang katuruan po ay maaari po natin sabihin itong as a Christian life is a doctrine. Yun po ba? O pag-aaral. Ito dapat ang ating maging pamantayan pag po tayo nakaranas po ng worry sa ating buhay. Amen? Kaya simulan po natin sa verse 19. Ito po yung dahilan kung bakit sinasabi ng Panginoon na don't be worry. Huwag kang mag-impok ng kayamanan sa mundo. Amen? Sabi doon, huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Dito may nanirang insekto at kalawang at may nakapasok na magnanakaw. Amen? Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Dooy walang nanirang insekto at kalawang at walang nakakapasok na magnanakaw. Amen? Sa 21, sapagkat kung nasaan naroon ang iyong kayamanan, naroon din naman ang iyong puso. Amen? So, dito, nagsimula ang ating Panginoon Jesus sa heading, isang introduction. Yun po, bago niya sabihin na, do not be worry. Amen? Binibigyan niya ng introduction tungkol sa mga bagay na hindi dapat ikabahala as a Christian. Yun po ba yun? Ba't nga ba nag-aalala ang isang tao? Amen? Sabi ng Bible, ang dahilan kung bakit marami sa mga tao ay nag-iipon dahil hindi sila nagtitiwala sa Diyos para sa kailang kinabukasan. Amen? Ngayon, ang ibig sabihin po ng ipon po dito, ay hindi po nangangulugan na nag-ipon para sa pangangailangan ng pamilya. Amen? Hindi yung ibig sabihin po ng Panginoong Hesus dito. Ang sinasabi po niya dito, ang mga tao nag-ipon ng kayamanan dito sa mundo na hindi para sa kapakanan ng kingdom ng ating Panginoon. Kundi para sa makasariling kapakanan. Kasi sinabi ng Bible sa verse 21, sapagkat kung nasaan at naroon ang kayamanan, naroon din naman ang iyong puso. Amen? Ito ituro nito na kapag ang tao ay
pagising pa lang, Sino ba dito pagising pa lang iniisip ay kung meron tayong stock market, Wala ka sa stock kaya laging narinig ko sa ka-office mate ko na alas 3 pala ng madaling araw nagigising na sila para mag-buy, Ayoko kung paano yung ginagawa nun. Amen? Pero yun nga iba, na wala lang bukang bibig, pagising pa lang, pagtulog, amen, sa panaginip ay ang inisip kung paano yumaman. Amen, meron ba tayo dito? Wala yun, Amen, purihin po ang Diyos. Amen, wala pong ibang bibig na lumalabas sa kanyang bibig kundi po nakatuon lang po sa pera at kayamanan at ang kinabukasan po niya. Walang laman ng kanyang puso kundi ang mga bagay sa makamundo. Amen. At ang dahilan po dito sa Bible, kung nasaan ang iyong kayamanan ay naroon din ang iyong puso. Amen. Sa ibang salita, mas mahal nila ang pera kaysa Diyos. Yun po ba? Mas mahal nila ang mundo kaysa ating Panginoon. Amen. Ngunit pagdating sa ating Panginoon Jesus na, sa pagtatalaga po na kanilang buhay, yung pagbibigay po ng buhay, ang gawain po ng Panginoon sa kanila ay isang lang pong optional. Yun po ba? Kumbaga, add-on sa lang ang Panginoon. Kumbaga, palamuti na lang. Amen? Hallelujah. Isang pangalawa or third choice o panghuli na pagpipilian kung saan nakakaranas na po sila ng depresyon, matinding karamdaman, at doon na po sila lumalapit sa Panginoon. At po rin po ang Diyos kasi magbibigay pa rin ng way ang Panginoon na para abutin ang kanyang mga anak. Yun po ba? Amen. Kaya sabi dito, kung babasahin po na sa 24, hindi maaaring maglingkod sa dalawang Panginoon. Sabi dito, walang alipin maglingkod ng sabay sa dalawang Panginoon sapagkat kapuputan niya ang isa at ibibigin ang ikalawa. Paglilingkurin ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo maaaring maglingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Amen? Amen. Naisip ba kung bakit sinabi ng Panginoon doon sa gitna, If your eyes be evil, your whole body becomes darker. Po. Ito po yun. Ito. Pala. Ngunit malabo ang iyong paningin, mapupuno ng kadiliman ang iyong buong katawan, at kung ang liwanag mo'y madilim, ikaw nga ang tunay ay nasa kadiliman. Amen? 6:23, Ang ibig sabihin po ng mga kapatid, dahil ang kayamanan niya, kung nasaan ang kanyang kayamanan, naroon din ang kanyang puso. Ang mindset po niya, mga mata, the lust of the eyes, the lust of the flesh, and the pride of life, ay nakasentre po lamang po sa mga makamundong bagay. Amen? Kaya nga kung sabi niya, kung malabo ang iyong paningin, mapupuno ng kadiliman ang iyong buong katawan. Ay niwala pa kayo doon? Amen? At ito rin, ang paraan para malaman mo, mawagay sa ating Panginoon, kung ikaw ay nagsisilbi sa mundo at hindi ka sa ating Panginoon. Amen? Kapag naapektuhan na po ang paglilingkod natin sa ating Panginoon, naapektuhan na po ang ating oras para sa Panginoon. Kung baka dati, meron kang time talaga na dumalo sa gawain, pero unti-unti kang dinadala ng kalaba, dinadivert po ang ating kaisipan at sa ating pangangailangan para malesin yung paglapit natin sa ating Panginoon. At which is nakakalungkot din po kasi nararanasan po ng ibang kapatid. Yun po ba? Amen? Hallelujah. Ang iba naman po yung naapektuhan po ang kanilang paglago. Instead na lumago sila, dahil nga nagkaroon sila ng tawag ito yung mga ibang part-time job, yun po, hallelujah, nababawasan na po ang kanilang pagdalo sa gawain. Yun po. Ang iba lang po hindi na lumalalim, yun po, hindi na lumalawak ang kanilang pagkakaintindi sa pagmamahal sa ating Panginoon. Amen? Kung baka nag-stuck ka lang sila doon sa natapos nila. Amen? Hallelujah. Kundi hindi sila lumalalim, kundi lalong bumababaw. Amen? Ba't nga ba? Di ba sabi mo, pagka ang kanal daw ay laging umaapaw, ibig sabihin nun, mababaw. Amen po. Hallelujah. Ano logic nun? Amen? Amen? Madumi tayo, kaya ganun. Amen po, maraming barado. Amen? Isa lumalim po tayo sa salita ng Diyos, dahil sa dami ng bara, po, nating naipon, yun, laging umaapaw na lang sa salita ng Diyos, hindi na siya nagpipinitrate po doon sa dapat niyang i-flow. Amen po. At yun nga, iting nakakalungkot pagka lagi nating inuuna po lagi pong inuuna nila yung pangailangan dahil sa yun nga na andun na sa mindset na baka anong kakainin ko pagdating ng bukas. Amen? Anong kakainin ng family ko pagdating ng bukas, at nandun na po yung nababawasan po yung pagtitiwala sa ating Panginoon. Amen? Kaya minsan nag-conclude yung iba, di bali nang maapektuhan yung paglilingkod ko, di bali na maapektuhan yung
relasyon ko sa aking family. Po, hindi baling mapabayaan ko ang aspeto sa spiritual life. Amen? Hallelujah. Basta makamtan lang ang mga bagay dito sa mundo. Amen? At yun ang nakakalungkot. Hindi po ba? Yan nga pong, ang dahilan kung bakit inutos ng Bible pagdating po sa Deuteronomy 6, no? Sabi doon, O hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. And you shall love the Lord God with all your heart and with all your soul and with all your strength. Yan po, mahalin mo yung ating Panginoon ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. Amen? Amen. Hallelujah. Sa verse 25 po, nasabi doon, kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong magbabalik sa tungkol sa iyong kakainin at sa iyong inumin upang kayo mabuhay o kayo tungkol sa susuotin nyo ng iyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Amen? Hallelujah. Ba't ka ba nag-aalala lang isang tao tungkol sa sa ating buhay? Amen? Sa kanilang buhay. Maraming dahilan. Una po dito ay maaring may ginagawa po silang kalokohan. Amen? Hallelujah. Nag-aalala sila, baka bukas abutan na sila ng takip silim. Amen? Dead end na ba? Amen? Yung kasalanan na patuloy ginagawa na yung bitawan. Yun po. Sabi na kumbaga sabi ng Bible, what you sow is what you reap. You know? Kung ano po yung itinanim mo, yun po yung aanihin po natin. Ang reference verse po dun sa Galatians 6:7-9. Yun po. Kaya nag-aalala sa mga ganitong bagay. Amen? Pagtitiwala sa Panginoon sa kanyang paglalaan ng pangunahing pangangailangan. Sabi po doon sa Mateo, kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa iyong kakainin at sa iyong inumin upang kayo mabuhay o kay tungkol sa susutin ninyo ng katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain, kaysa damit? Amen? Sabi dito, ang Diyos ang nagbibigay ng buhay. Ipo. At pananamit. At halimbawa po dito, yung mga ibon. Hindi po ba? Hindi sila nagtatrabaho pero amen? Sila kumakain. Amen? So, bakit po sabi ng Bible, huwag tayong mag-alala? Do not be worried tungkol sa ating buhay. Because the first and foremost, who is the one who give ng buhay natin? Sino bang nagbigay sa atin ng buhay? Sabihin natin ng iba, ang aking mga magulang. Amen? Ang aking nanay at tatay. Tapos sasabihin, sino nagbigay ng buhay sa aking nanay at tatay? Aking mga lolo at lola. And therefore, sunod-sunod na po yun hanggang sa kanunuan. At the end, sino nagbigay sa kanilang buhay? Ang ating Panginoon. Iyon po. Hallelujah. Kaya nga sabi ng Bible, kailangan natin mag-alala tungkol sa mga bagay na to. Kung ang Panginoon naman ang may likha sa atin. Amen? Now of course, hindi po dito tinutukoy yung mga taong tamad. Hindi po ba? Amen? Isasabihin na, Diyos naman pala nagbibigay sa atin ng pagkain eh. Magantay nila ako. Magantay ako ng biyaya doon sa uwak. Magbibigay sa akin ng Jollibee. Ganun ba tayo? Amen? Hallelujah. Isipin for the Christian, no? Yung bagang nagsusumikap, yun po, na masurvive sa tamang paraan ng Panginoon. Yun po ba? That God will provide for us. Amen? Hindi yung hihilata ka lang, God will provide pala. Hindi, hayahay ng buhay ko. Amen? Sabi nga ng Bible, huwag pakain ng tamad eh. Amen? Sa kawikaan. Hallelujah. Hallelujah. Sabi po, bibigyan mo tayo ng damit. Diba? Bibigyan din tayo ng damit sa katawan. Diba? Mapahal ka tayo dito. Galabos, gallery. Shop, no? May kanya-kanya tayong, maka Louis Vuitton pa tayo. Amen? Gucci, Coach. Amen? Versace. Diba? Amen? Binigyan tayo ng ganung opportunity, no? Pero hindi po yun ang nais ng Panginoon kasi ini-emphasize lang natin ng ating Panginoon na tayo binibigyan na tayo ng ating mga pangangailangan, hindi po ba? At contrast po doon, kung binigyan tayo ng damit, nakikita niyo bang mga tao sa Africa? Amen? Kung ano pong Sub-Sahara Desert? Amen? Kung baka yung hindi po sa main, kung doon talaga sa doon sa desert area nila, kung mapapanood mo sa TV, hindi po, talagang kapos sila sa damit. Hindi po, mga third world country ba tawag sa kanila? O sa atin din yung third world country, no? I mean, pero doon talaga kapos sila sa kanilang pangangailangan. Pero yet, pinuprovide pa rin ng Panginoon yung pangangailangan nila. Amen? According to their needs. Amen po. Hallelujah. Kaya huwag na tayong magreklamo. Amen? Kung ang ating damit ay luma or bago, o masikip, hindi magpapayat. Amen? Amen? Binigay sa atin ng Diyos ang lahat ng ito. Amen?
Kaya sa bawat biyaya, dapat natin ipagpasalamat. Amen? Hallelujah. So, sa paano po tayo pa, ang halimbawa, ano yung pinakita ng Panginoon? Yung God will provide our needs, po. Inantuloy po tayo sa, sabi ko nga kanina, sa mga ibon, po. Ang mga ibon, hindi nag-overtime, pero nakakakain. Amen? Hallelujah. Pagka labas ko mga sa umaga dito, nakikita ko may nagpapakain na sa ibon eh. May tubig pa. Amen? Ganun binibigyan ng halaga ng Panginoon yung kanyang nilikha. Hindi po ba? Amen. Sabi kayo po sa sabi sa 6:26, masdan niyo ang mga ibon, hindi sila nagtatanim ni umaniman o kaya nagtitipon sa kamalig, ngunit pinapakain sila ng amang nasa langit. Hindi ba't higit kayong malaga kaysa ibon? Amen? Hallelujah. Amen. Amen. Taas po dito ang kamay, no? That you are more than precious than bird. Amen. Yung iba, mas malaga pa tayo kaysa ibon. Amen? Amen. Even tayo natin, no? Na mas malaga pa tayo sa buhay ng isang manok. Amen? Hallelujah. Kung sinabi natin hindi, mas malaga yung buhay ng isang ibon sa isang manok o sa isang mga nilikha ng ating Panginoon, there's something wrong with us. Hindi po ba? Kasi because we are made in the image of God. Hindi po? Hallelujah. Kaya mas malaga tayo kaysa ibon, you know? We are more valuable than birds in the sky. Amen? Kaya kung ate pong sino ba nanonood dito lagi ng National Geographic, kapata ako napapanood ko yan eh. Ayaw ko lang ngayon kung meron pa. Alam mo, Cycle of Life, di ba? Yung may uod, kakainin ng predator niyang ibon. Tapos yung ibon, pag nakita po ng ahas, kakainin po ng ahas yung ibon. Amen? Cycle na po yan. Hanggang sa yung ahas, kinain po na si ganito, hanggang dumating po doon sa kinain po sila ng buffalo o mga leon, hanggang nakita po siya ng hunter, kakain po ng tao. Amen? At pag namatay po yung tao, babalik lang po siya sa bulate, kakain po siya ng bulate. Amen? It's a cycle of life. Amen? Ganun po ang nagbibigay ng paghahanda ng ating Panginoon sa buhay na ito, no? Kompleto na po tayo kung tutusin. Amen? To survive na sa environment na pinagkalumi sa atin. Hallelujah. At kung ating pong lalawakan pang ating ang pagkakilala sa Panginoon, yung providence ba ng Panginoon, sino ba ang may hawak ng creation sa mundo? Amen? Di ba ang ating Panginoon? Amen? Dahil ganong kamahal ng Diyos ang tao, yun po, 64 days, yun po, sa isang taon. Amen? Na kumbaga sa isang century life, kung million years, hindi po nagbabago yung rotation po ng mundo doon sa kanyang ginagalawan. Yun po ba? Kasi pag nagbago yon, ibig sabihin, magbabangga yung planeta. Amen? Kung masyado tayo malapit sa araw, matutus na tayo. Pag masyadong malayo, mapoprosin tayo. Yun po ba? Kaya binigyan ng Panginoon na katamtamang init, katamtamang lamig ang earth. Ganun po binigyan ng halaga ng Diyos ang tao. Amen? Hallelujah. The creator of heaven and earth, you know? Next. Hindi napapahaba ang buhay sa pamamagitan ng pag-aalala. Amen? Verse 27. Sino sa inyo na pagpahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? Meron ba dito? Taas nga din po ang kamay dito na natutuwa pag meron silang worry sa buhay. Meron ba dito? Yes, Lord, meron akong worry sa buhay. May gawagan ba tayo? Wala, Thank you, Lord, kasi meron akong worries. Amen? Wala ko siguro sa may matinong kaisipan na magsasabi po ng gano'n. Yung ba? Amen, hallelujah. Kaya nga pero kung tayo nakakulong sa kwarto, wala tayong kinakausap kundi sarili, po. Hanggang sa magamaga nating mata sa kakaiyak, po. Sa kaisip, sa pader, kung gagalaw ba o hindi. Sa paghampas ng langaw, kahit wala naman langaw, po. Hallelujah. Ba't po ganun, sa constant thinking sa kakaisip po natin, ano po mangyari? Nagkukos po ng anxiety and to worries, po. Sabi po doon sa Matthew 13:22, ang bini namang nahulog sa damuhan, matinik na halaman ay naglalarawan ng taong dumaraing sa mensahe, ngunit dahil sa pagkakabalisa sa maraming bagay at pagkahumaling sa kayamanan, ang mensahe ay nawawala ng puwang sa kanyang puso at ito'y nagkakaroon ng bunga at hindi nagkakaroon ng bunga sa taong iyon. Yun po. Hallelujah. Kaya nga yung pagka masyado tayong worry, yung growth natin as a Christian, instead na lumago pa tayo dahil doon sa na masyado na natin naapektuhan sa galawan ng mundong ito, yun po. Instead na lumago tayo, nagiging dwarf yung paglago natin.
Amen. Ang dami nating iniisip, parang si Martha. Mata. Amen. Kung ano, hindi na iniisip kung ano bang mas nakakalugod sa ating Panginoon. Amen. Kaya nga, sabi ng Bible, trust in the Lord with all your heart and lean with all your understanding. Ipo. In all your ways, acknowledge Him and He shall direct thy path. Ipo. Hallelujah. Pero pag tayo po in-entertain po natin, ang pag-aalala, ang sabi po ng Bible, it doesn't do anything for us. Amen? As a matter of fact, ipo, ang nagagawa lang po ng pag-aalala, sabi po nga pa dito, it chokes the growth of a Christian. Nasasakal po bilang isang Kristiyano. Hallelujah. Ito po yung sinabi, kabalatan sinabi niya kanina na if ever na nga dito na pag yung ang lupang matinik at madamo, ipo, kung saan nahulog yung bini at nakinig sa salita ng Diyos, ngunit dahil sa alalahanin sa buhay at paghahangad, ipo, sa yaman na nakalimutan po ng nakatanggap ng salita nito na instead na mamunga, ipo, nalalagdag po ang kanyang bunga. Amen? What is the reason why worry chokes or nasasakal po ang paglago po ng isang Kristiyano? Because they're so focused po sa sa worry po sa buhay po nila as a Christian, po, or non-believers. Amen. Non-believers. Amen. Kasi nga non-believers, they believe that they can do with their own. Amen. But the Christian depends always on God. As a true Christian, po ba? Amen. Hallelujah. Amen. Pero isipin po natin mga pagkikay-Kristiyano, mahirap man o mayaman. Pagdating po sa kamatayan, pares po tayo doon sa pares po tayong pupuntahan. Kahit gano'n pa karaming kotse ang meron ka, gano'n kalaking bahay ang naipuntar mo, ikaw man may-ari ng kalahati ng damam. Amen. Buong damam, we're all going to be buried under the net of ground. 6 feet under the ground. Mayaman man o mahirap. Amen. Hallelujah. Pero pagdating po sa kabilang buhay, meron po tayong dalang pupuntahan. Impyerno o langit. Impyerno, given na po doon sa mga taong walang inatubak kundi ang yaman sa mundong ito. Yung mga nayumaman at hindi po hinahanap ang kaharian po nating Panginoon. Amen? The gospel spread all over the internet, but they always choose yung kalayuan sa buhay. Amen? But the second hand, doon po sa tunay na mapalataya at pinili ng Panginoon, doon po tayo mapupunta sa kaharian nating Panginoon. Dahil ang nais po ng ating Panginoon sa kanyang pinili, ay papatubayin na tayo hanggang sa ating kamatayan. Amen? Hallelujah. And we have prayed for that, sa ating mga kapatid kay Kristo. And I pray, na sa buhay natin dito as a Christian, hindi mo tayo magkakilala talagang totally. Hindi ko nga alam ang middle initial nyo. Hindi ko alam kung ilang taon na kayo. Amen? Isang araw magkakahiwalay tayo sa iglesyang ito. Pero dinadalangin namin sa mga bilang leaders, sa mga leaders dito, na sa pag-uwi nyo, kung nasa ang kaedad na natin Panginoon, yung bang kahit sa anong paraan, you have the Word of God. Amen? Kasi hindi man sa lahat ng oras nandito yung mga pastor nyo, nandito kami. Amen? What if kung mag-isa na lang tayo dun sa ating kinalalagyan na mas marami pang unbelievers? Amen? Isa na ikaw yung maging ilaw at asin ng sanlibutan. Dahil sa worry sa mundong ito, ikaw din mapapatanghay. Amen? Kaya dito pa lang, dinadalangin namin na magsigasig tayo sa pag-aaral. Amen? Si Daki na talagang maunawaan natin kung gaano kalawak at gaano tayo kamahal ng Panginoon sa pag-aaral ng salita, to the reading of the Bible. Amen po. Kaya may pag-aaral po tayo dito bago gusto nyo mag-aaral. Amen? Hallelujah. Amen, balik sa topic. Amen? Hallelujah. Kung papabay po ng Diyos ang ating buhay for another years, for under 5 years, ito po yung kalooban ng ating Panginoon. Hindi po ba? Pero ang ibig sabihin kung bakit pinapahaba ng Diyos ang ating buhay, there are two things. Hindi po, mga pagkikay Kristo. Una, doon sa hindi manampalataya. Pag pinapahaba ng buhay ng Diyos ang hindi manampalataya para magsisi. Hindi po. Hindi lang na 40 years old lang ako, 50, mag-enjoy pa ako sa kasalanan. Hindi po ganun. Ang nais po ng Panginoon, ang nais po nating Amang nasa langit ay magsisi to repent. Hindi po. Hallelujah. At may kasabihin nga daw, ang masama ay may patayin. Amen. Hindi po totoo yan. Maaaring they're able to outlive other people, kung baka nakakasakit sila ng ibang tao. Pero kung hindi ka magbabago in this life, siguradong anihin mo yan, yung lahat ng ginawang kasamaan after life. Hindi po ba? Meron pong tatawag na judgment. Hindi po. Hallelujah. The second purpose po, kung ikaw ay manampalataya, kung pinapahaba ng Diyos ang ating buhay, it's very simple. Ano bang dahilan? Hindi pa tapos ang ating
mission dito. Yun po. Pastor, 90 years old na ako. Ano ngayon? Simit sila nga, di ba? 960 something. 69 yung edad niya. Amen? God will provide. Yun po. Sa ating kalakasan. Amen? Kaya nga, as a Christian, no? Ingatan na natin ang ating katawan. Yun po. Yung sinasabi ng bawal, huwag natin kainin. Yun po. Kasi pagdating ng panahon, nag-worry na tayo kung paano tatayo, kung paano makakalakad to spread the gospel. Pero, yun nga, this is the temple of the Holy Spirit. Yun po. Kaya alagaan po natin to. Kung mag-gym tayo for the glory of God. Kung magdaday tayo for the glory of God. Yun po. Amen? Amen. Ayaw ito. Amen. Hallelujah. Furthermore, in verse 28, sabi doon, ito pala, on which you are being unsures can be one, could be at edge of it. Sino ba ang mapagpabasa ng kanyang buhay kahit isang oras pamagitan ng kanyang pagkabalisa? Meron ba dito? Yung tanong na to, it cannot be answered yes or no. It can be answered common sense. Yun po. Kasi wala naman talagang makapagpahaba ng buhay kundi ating Panginoong Hesus lamang. Yun po ba? Walang nakakatagdag eh. Amen? Kaya ba't pati mag-aalala? Amen? Sabi po sa 28, panpatay at pananamit. At bakit kayo nababalisa tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano tumutubo ang bulaklak sa parang. Hindi sila nagtatrabaho ni gumagawa ng damit. Ngunit sinabi ko sa inyo, kahit si Solomon, na napakayaman, ay hindi na kadamit ng singganda ng isang bulaklak na ito. Tapos doon, kung dinatnan ng Diyos ang damo sa parang nabuhay ngayon at kinabukasan ay igagatong sa kalan. Kayo pakaya, kay liit ng pampataya sa Kanya. Amen? Wala kung ating pong himay-himayin po to, may pa ba ako? Ano pa yun, no? Amen? Bakit siya sabi na kung ngayon buhay, kinabukasan po ay ligagatong sa kalan? Kasi po ito po lang klaseng na damo na pala na ito po yung ginagawang panggate po the ancient time, no? Para sa kanilang oven, para mag-init ng ulam, po. At yun po ang ginagawa nila. Pero in the spiritual, ang ibig sabihin po nito, na ang buhay po natin, kung ang mga tunga ay binibigyan ng halaga ng Diyos, po, na ang isang tao, merong katawan, merong kaluluwa, at merong spirito. Po, ang katawan ng tao ay mapupunta sa lupa, ang automatic po ang spirito, at ang kaluluwa ay walang hangganan. Po ba? Amen? Pero kung binibigyan po ng Diyos, ang ito na mga, kumbaga binibigyan ng Diyos ng halaga, ano pa kaya doon sa ginawa ng Diyos na merong katawan, spirito at kaluluwa? Amen? Ganun tayo ka-special sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Kaya kung ang mga temporal na bagay binibigyan ng halaga ng Panginoon, ano pa kaya sa kanyang ginawa as a creator, as an image of God? Amen. Pag-ala ay sanghi ng pagkawala ng pampalataya. Amen. Now, ba't sinabi doon sa verse 30 kay liit ang pampalataya? Ano ba ibig sabihin nito? Amen. Ang ibig sabihin po sa verse na to, po, it doesn't look doon sa size, po. Pero ano ba ang pinaka-picture ng ating Panginoon dito? Hallelujah. It's made our confidence to God, yung kumpiyansa ba natin, ay napakaliit sa ating Panginoon. Amen? Pag hindi po nakasentro ating panampalataya sa kumpiyansa sa ating Panginoon, that means kumbaga, ang ating pag-isip ay lagi siyang sinasakupan po ng worry. Hindi po ba? Hallelujah. Kung tayo po naniniwala na ang Diyos ay may hawak ng universe, naniniwala ba tayo doon? Amen. Naniniwala ba tayo na ang Diyos ang naghati sa Red Sea? Amen. Naniniwala ba tayo na kinreate ni Adan at Eva, create ng ating Panginoon? Amen. No? Naniniwala ba tayo ang araw ay pinapasikat ng Panginoon? Amen. Ba't sa ating buhay, po, meron tayong doubt na bibigyan tayo ng pagkain nating Panginoon? Kailiit ng ating panampalataya. Amen. Kung lahat ng sinabi natin, po, hallelujah, siya ang lahat na may gawa. Amen. And God says to us, kailit ng ating panampalataya. Amen? Pero, meron ba sa atin dito? Minsan siguro, Amen? Pero ang Diyos na po nakakalam sa ating puso. Amen? Sabi nga, na kung sinabi natin sa ating Panginoon na kailit natin we do not totally trust God sa ating inaharap. Amen? Amen, hallelujah. Sunod po, malapit po tayo. Hindi pinapayagan ng Diyos ang kasalanan sa puso ng tao. Amen? Hindi pinapayagan ng Diyos na mamuhay yung isang anak, ang isang Kristiyano sa kasalanan. Hindi po ba? Na
Meron kasi sa ibang kung mapapanood sa ibang churches, ang kumbaga kung may katuruan man sila, ipatukol lang po doon sa pera. Yan po, kung paano lumago, kung paano yumaman. Yan po. Hallelujah. Pero sa ating mga Kristiyano, yan po, yung talang tunay na gumaganap sa kalooban niya. Nais ng Panginoon sa ating buhay, na kung may ginagawa tayong kasalanan, huwag na tayong mag-expect that God will answer our prayer. Amen? It's very clear in the scripture, by the way. Amen? Paano po natin matitiyak na kung tayo nagpapatuloy pa sa kasalanan? Po. Pag sinabi mong kasalanan, na alam mo ng kasalanan, nag-iigig ka pa rin sa kasalanan, gumagawa ka pa rin sa lihim, gumagawa pa rin, and yet expected mo natin sa ating simpleng pagluhod, sa ating simpleng pag-iyak, ay sasagutin ng Diyos ang ating panalangin? The answer is no. Amen? God would answer those prayer if remain in sin. How do we know this? Ditong passage, sabi po doon, ang taong tumatanggi na makinig sa kautusan kahit ang kanyang panalangin ay kasuklam-suklam. Sa Psalms 66:18, kung ang aking puso ay nag-iisip ako ng kasamaan, hindi ako pakikinggan ng Panginoon. Hindi po ako may sabi niyan. Ang Bible po may sabi, ang Panginoon po may sabi niyan. Amen? Ang ibig sabihin po nito, mga kay Kristo, na kung ang ating panalangin sa harapan ng Diyos is abomination, kumbaga kasuklam-suklam sa ating Panginoon. Kasi hipokrito tayo sa ating Panginoon. God would even notice. Why? Because yung tao na humingi ng tulong sa Diyos doesn't want to change. Amen? Yun ang tinatawag sa Bible, sin unto death. Hanggang kamatayan na po yun, na yung mga tao na talagang hindi sa kanilang puso, na naglalagay sa kanilang puso na humingi ng kapatawaran sa ating Panginoon. Amen? Until death, panghahawakan nila yung mga bagay na yun. Na ang ibig sabihin, kung ang kasalanan sa puso, he did not confess to God, ingatan pa niya at tinatago pa palagi, Amen? Nilagay sa lihim, ay sabihin sa Panginoon, kung ano man ang kasalanan sa kanyang puso, the Lord will never hear their prayers. Amen? That because na maiksi ang hindi nakakarinig ating Panginoon, na maiksi ang kanyang pasensya. Amen? Pero napakalina po sa sinabi ng kanyang salita. Hindi pakikinggan ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Kaya pag may tinatago pa tayong kasalanan, mag-repent na tayo. Amen? Tayo ba ay mapagkay kay Kristo? Do you spend time for prayer? Amen. Do you spend time for meditation? Amen. Hallelujah. At an advice as a Christian. Hindi po, basket kung po tayo ng maraming verses sa Bible na babasa po natin. We read 3 or 4 verses a day nang kayong basahin. Pero kung yung verses na yon ay magbabago ng buhay sa atin, that is the true meditation. Amen? Kaya pagka sinabi mong, Lord, dito ako tinawag. Kumbaga, you asking to the Lord, kahit ang simpleng pag-iyak mo lang, sa simpleng luha. Amen? Hindi na, kumbaga, kung may manalangin ng mahaba, praise God, kasi pinagkalooban sila ng Panginoon ng ganung panalangin. Pero doon sa panalangin na wala ka nang mabanggit sa Panginoon, kahit sa simpleng pagpatak ng luha, pakikinggan ka ng Panginoon. Amen? Dahil doon tutulong ang Panginoon sa atin, hindi yung hipokrito tayo sa harapan ng kapatid. Amen? Kasi nalalaman ng Diyos ang puso natin. Amen? Hallelujah. Amen. Sabi po doon, kaya huwag kayong mag-alala kung baka kayo kapusin sa pagkain, inumin o damit. Hindi ba't ang mga hintil ang nababahala tungkol sa mga bagay na yan? Alam na ng iyong amang sa langit ang kailangan nyo sa lahat ng iyan. Kaya nga, seek first the kingdom of God. Amen? Malapit na po tayo. Hallelujah. Kaya sabi ito, ngunit higit sa lahat, pagsimagapan ninyong kayo pagarian ng Diyos at mamuhay ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya ang lahat ng iyong pangangailangan. Amen? Kung tayo ba'y nagpi-preach ng Word of God, huwag natin sabihin na magtiwala ka sa Panginoon. Huwag lang po mag-stay po dito sa doon sa Panginoon. Say the name of our Lord Jesus Christ kasi maraming Panginoon. Amen? Baka ma-interpret na, may Panginoon ng Buddhism, may Panginoon ng Muslim. Amen? Kaya magtiwala ka sa ating Panginoong Jesus. Amen? Can I get an amen? Nag-iisip pa tayo, Kasi marami talagang Panginoon May Panginoon ka sa mundong ito Amen? Kaya laging natin, spread the gospel, speak the Lord, Spread the gospel of our Lord Jesus Christ. Ipangaral natin ang ebanghelyo nating Panginoon.
Yun? Jesus. Panginoong Jesus. Amen. Stand corrected. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. And saan ba ako? Ito magkalala tayo. Huwag mag-alala sa kinabukasan dito sa members po natin. Kaya huwag niyong ikabalisa ang para sa bukas dahil ang bukas ang bahala sa sarili nito, sapat na ang iyong suliranin sa bawat araw. Amen. Time nata ako. Amen. Ito lang pong may naano kong isang manunulat, ano siya, nag-aaral ng Word of God. Sabi niya doon, yan naman na lang kung nakasulat doon. Sabi niya, today's grace is sufficient only for today and should not be wasted on tomorrow. Ang ibig sabihin pala nung sa kanyang sinabi, kung may problema ka ngayon, may biyaya ang Diyos. Amen? Kung may problema ka kinabukasan, may biyaya ang Diyos. Kung may problema ka next week, may biyaya ang Diyos. Kung may problema ka the next year around, may biyaya ang Diyos. Amen? Hallelujah. Kaya nga na, if there's someone sa iglesia ito na wala pang tamang relasyon sa ating Panginoon, you should gravely concerned about your tomorrow. Amen? Mabahala ang mga taong walang pagkakilala sa ating Panginoon. Amen? Kasi kung ikaw or sino man sa ating mamamatay na wala pa sa pagkakilala sa ating Panginoon, and you don't repent, you don't trust God, and you will die for a sin. Amen? Amen. Hallelujah. Kaya nga, laking inaano ng distinction nating Panginoon ang hindi manampalataya at manampalataya. Amen. Kasi ang word na do not be worry, ay kaya hindi ba naka-address to sa ating mga manampalataya. Amen. And for those na hindi manampalataya, they should worry for tomorrow. Amen. Kung hindi sila nakakilala sa ating Panginoon, Jesus. Amen. Tayo po makatayo. To God be all the glory.